Anong kabangagan na itong ating nasisilayan ngayon, mga kababayan? Sa mga nagtatanong ha, hindi po ito ang danan, mga kababayan ha, na pelikula. Yung pag may alak, may balak, hindi po yan si Balak, mga kababayan, kundi totoong madre po iyan. Oh, naghihikayat na, nagrally, mga kababayan. Parang nag-concert talaga. At ang nakakatawa, mga kababayan, ang madrimonyong ito ay nagrally daw laban sa kurakutan. Oh, kwak, kurakutan. Pero subalit natapwat, ang kanilang pinagsisigaw, mga kababayan, ay panagutin ang walang hiyang si Duterte. Sara Duterte, mga kababayan. Kasamang sinisisi ng mga madre, pati si VP Sara Duterte. Ay nako, mga madrimonyo. Tingnan nyo, mga kababayan, oh, parang mga baliw na ito, no? Hoy, sister, madre, di kakao, oh, madre di agwa, mademonyo. Kung gusto mong magrally, hubarin mo ang iyong suot na pang madre dahil nakakaladkad mo ang buong religious institution nyo. Ano ba to, oh? Tingnan nyo, mga kababayan, oh. Busina. At ang masama pa dito, mga kababayan, nagdala pa siya ng mga estudyante. Di ba itong mga madrimonyo, mga kababayan, sila ang nag-handle ng mga paaralan? Oh, dinala ang mga estudyante niya, mga kababayan, para magprotesta. Oh. Busina! Oh, tapos, mga kababayan, starring si VP Sara Duterte. The same group din ito, mga kababayan, nung nagsabi ha na ang rally daw sa September 21 ay hindi tungkol sa pagpaparesign kay Bongbong Marcos. Hindi anti-Marcos rally. Pero anti-Sara Duterte? Ayun, mga kababayan, oh. Uy, madre, tinuturuan mo ang mga bata. Ipaubaya mo na lang ang rally, mga madre sa taong bayan at sa mga rallyista dahil di ba ang role nito mga madre, mga kababayan, is magdasal, ipagdasal ang buong mundo, ipagdasal ang sambayan ng Pilipino. Ngayon, madre, kami na ang nagdadasal para sa iyo. Although hindi tayo kontra, mga kababayan ha, na mag-rally ang kung sino man. Kung talagang ang tinutumbok nila, mga kababayan, eto talagang gobyerno na pinangunahan, mga kababayan, ng walang iba, kundi ang number one budol, mga kababayan, na Marcos. Pero bakit? Bakit Sara Duterte ang inyong focus? Sige, mademonyo. Oh, masagasaan ka dyan. Ayan, mga kababayan, Duterte panagutin. Tapos yung mga bata, mga kababayan, di ba ito, mga kababayan, typical. Yung pagkakasulat na ganyan, typical na mga kababayan, na mga makakaliwa. Placards sa mga makakaliwa. Iba yung placards sa mga ordinaryong mga realista, mga mga kababayan Yung talagang totoo, hindi mga bayaran, hindi mga organisadong mga makakaliwa, mga kababayan. Ito, basta ganyan mga estilo, alam na this. Sige, matrimonyo! Nagsagawa ng kilos protesta ang mga estudyante at mga madre dito sa labas ng De La Salle University. Dito sa Taft Avenue sa lungsod ng Maynila. Ito ay bahagi ng malawakang kilos protesta na isinagawa ko. Totoo ba, mga kababayan, na talagang etong simbahan, pati na itong mga kamadrehan, ay napasok na rin ng mga makakaliwa? Paano na yan? Sila ang nag-handle ng mga paaralan, mga kababayan, di ba? Halos lahat ng mga dito, paaralan sa Pilipinas, ang magmamanage ay mga kaparian o di ka mga madre. And then, yun pala, mga kababayan, makakaliwa. Okay na sana kung ang talagang kanilang pinagraralihan, mga kababayan, ay yung ulo, yung ugat ng lahat, mga kababayan, na si Bongbong Marcos. Wala Wala ka man lang makita, mga kababayan, na nagalit sila kay Marcos. Dito sa Metro Manila, na protesta nila dahil nga sa nangyaring korupsyon dito sa ating bansa. Nagsama-sama at nagsagawa ng isang sama-samang babangag ang mga estudyante dito sa gate o sa labas ng De La Salle upang ipahayag yung kanilang ang tiyan mo, baka kabagin ka niyan. Sa nangyayari ngayong mga katiwalian at korupsyon dito sa ating bansa. Nagsabit naman ng mga banderitas na may imahe ng mga politiko at opisyal ng gobyerno na idinadamit sa mga korupsyon. Hoy, alam nyo, isa lang dapat nyong ralihan.
Si Bongbong Marcos, mga kababayan. Kung maalis yung si Bongbong Marcos, tapos lahat ng iyan. Yung ilang mga lumahok dito. Habang iba naman ay nagbitbit ng mga placards Oh, NTF-ELCAC, mga kababayan. Anong kinalaman? NTF-ELCAC, alam na this. Di ba ang NTF-ELCAC ay isang ahensya, mga kababayan, na lumalaban sa mga rebelde? Bakit yan ang pinagrarally nyo? Kaya, mga kababayan, kaduda-duda. Pati yung mga madre, mga kababayan, sumasama-sama dyan. Ko, hindi bagay sa inyo. Pabayan nyo na lang yan sa mga rallyista. nahugis buhaya. Sa kasagsagan naman ng kilos protesta ay biglang lumabas si Sister Constance Texon ng St. Escolesta Gascari. Nasaan na pala si Manansan? Yan na ang kapalit ni Manansan. Siguro hindi na kaya ng katawan ni Manansan, mga kababayan. Kayanin ang lahat ng mga dumaraang motor Ayan, sa Taft Avenue Ano ba to? na bumusina. Yan bilang protesta sa nangyayaring korupsyon Parang mga kababayan, no? Rallyista rin, no? dito sa ating bansa. Samantala, naging mapayapa Diyos ko, Lord. sa pangkalahatan, ito ang isinagawang kilos protesta ng mga estudyante dito sa labas ng De La Salle University. Naiintindihan natin, mga kababayan, kung mga estudyante lang yan. Pero, yung mga bad rate talaga, nako. Lungsod ng Maynila. For sure, sila ang nag-organize niyan. Tingnan nyo, ha? AFP. Bakit magrarally sila sa AFP, mga kababayan? Tuta daw. AFP, PNP, NTF-ELCAC, tuta daw ng korupsyon. Diyos ko, Lord. Sino-sino pa nandito? Dapat panagutin ang walang hiya. Tapos picture ni Sarah, mga kababayan. Kayo ang walang hiya. Picture ni Sarah, starring. Ano pa ito? Ito mga madre, Sige, mga madre, parang naglalaro lang, no? Na-miss nyo ba ang kabataan ninyo? Sana hindi na lang kayo nagmadre. Naglagay pa ng dito, mga kababayan, no? Black band. Parang, makikipagyera ka na, madrimonyo. Sayaw, madre, sayaw, madre. Sige. Parang na syunga na, mga kababayan. Lord. Hay nako, mga madrimonyo. Hay nako. Dito na lang tayo, mga kababayan. Mas importante din ito. Etong pilit nila pinagtatakpan, mga kababayan. Kaya gumawa sila ng komosyon dahil dito sa ipipilit nilang pagluklok kay Boyeng Rimulya, mga kababayan, bilang ombudsman. Nakita nila Topacio, mga kababayan. At ang masaklap pa, kinasuhan nila si Boyeng, kinasuhan ni Topacio at ni Baste. Pilit nilang hinaharang, mga kababayan. Pilit nilang hinaharang under the Marcos administration. Ito na talaga ang diktadura. Ito dapat ang pinagraralihan, mga kababayan, itong bangag na itong administrasyon na ito. Dinimanda namin isa pang cabinet, dati si Vince Dizon. Anong ginawa? Pinail. Mga kabinet. Dati yan, mga kababayan, ha? Yan si Vince Dizon na DPWH dati. Dinimanda pala nila Topacio. Kanya, Sa ombudsman. Nagkaroon na kami ng graft against Guanzon. Guanzon is pro-Duterte anti. Pati si Guanzon, dinimanda ng graft. Tinanggap naman. Pro Duterte na ba si Guanzon? Medyo pro Duterte na siya, mga kababayan. Pero, pa rin, under surveillance pa rin natin. Guanzon is pro-Duterte anti-BBM. Anti-BBM. Final. So, walang politika dito. Yung kabila, yun na hindi pa politician, retired justice pa yun, ha? Pero pagdating, mga kababayan, sa demanda nila kay Boyeng Rimulya, hindi final. Hindi dinakit, mga kababayan. Pero nilotektahan nila si Boyeng. Okay. Yan ang kaibahan ng Marcos administration at ng Duterte administration. Anyway, pero pro-Sara na siya. Pro-Sara. Pro-Sara na si Guanzon. Pro-Sara Duterte. Pero, nang-aaway mga Duterte at mga Marcos. Appointee siya ni Duterte. Finailan pa rin niya. Ang dami na po namin finail. Buti nga yung kay Garin na namamayagpag na naman sa House. Si Gagarin. Yung back siya na 4.5 billion ay nandoon. Naka-file. Ano mangyayari doon? Pagka ang nakaupo ay kaalyado na ng pamahalang ito. Anong mangyayari sa mga kaso laban sa kanya? Kung si John Vic Remulla file namin, yung anak niyang congressman. Patay na tayo. Yung mga kaalyado niya sa politika. Kaya hindi pwede, mga kababayan, na politician yung ombudsman dahil maraming kaalyado Mga kaalyado niya sa politika. Yun po ang danger dyan. Pero bakit? The danger. Attorney, yung mga binabanggit nyo, simula kanina, yung pagbabago ng memorandum circular para dun sa automatic docketing ng mga ipinafile ng mga reklamo sa Office of the Ombudsman ay nagbibigay paborableng posisyon para dito kay Justice Secretary Boyeng. Obviously, pinipave nila, mga kababayan, ang way ni Boyeng para maging ombudsman. Kahit pa mga kababayan, anong
kababuyan ang ginagawa. Pinalitan ni Bangag, mga kababayan, ang rightful na OIC Ombudsman. Dahil hindi nila makontrol, mga kababayan. Bigla nilang dinismiss ang mga kaso ni Boying Remulla kahit pa hindi naman mga kababayan dumaan sa tamang proseso. Yung iba pa nga na overtaken nila, mga kababayan. Dami pang mga pending cases dyan. Hindi inaksyonan. At makakuha ng clearance na isa sa mga requirements para ma-shortlist sa JBC dito sa bakanteng position sa Ombudsman. Opo. Ngayon, mga kababayan, inasangkapan nila si Matsing. Dahil, di ba, napalitan niya si Cayetano pagpalit ni Chis Escudero, mga kababayan. Si Matsing na ang representative ng JBC. Ang sabi ni Matsing, stop na muna ang pagpili ng shortlist, mga kababayan. Dahil, gusto ko munang aralin kung sino-sino yung mga karapat-dapat na maging kasali sa shortlist daw na pagpipilian ng maging ombudsman. Ang purpose daw nun, mga kababayan, ay binibigyan ng time etong niluklok na ombudsman na OIC nila ngayon para i-dismiss ang kaso na naman ni Boying Remulla, mga kababayan, na pending. Dahil ito si Matsing, sabi ni sino mga sabi nun? Siya ba o si Roque? Na fraternity brother daw ni Boying Remulla. Ay, nako. Pwedeng paki-cite nyo yung mga particular na instances na ito ay favorable talaga para kay lahat ginagawa para maging ombudsman si Boying. Hindi pa ba favorable? Unang-una, yun ngang hindi pagdakit doon sa complaint ko at yung attempted na kakikwento lang ni Attorney Bobe na attempts to undakit. Yung sa akin, sinabi nga, for evaluation. I was in Cebu to organize our People's Congress. May na-receive kayo na papel na for evaluation? Hindi, sinabi doon, for evaluation. Kasi nung bumalik sa akin yung complaint, dapat yun ni-docket na Ganun po, ang dami ko nang pinafile sa ombudsman. Pag-file mo roon sa baba, aakyat. Doon sa second floor, pagbaba doon, may docket number na yon. Then, in the usual, pakikita namin sa media, photo op, may docket number na po yun. Yung final po namin kay against then Speaker Martin Romualdez, ganun po. Yun ang pinaka-latest. Ganun ang procedure. Paglabas namin doon, may docket na. Nagulat ako nung pagbalik sa opisina because I was operating by remote control. Nasa Cebu ako Sabi ko, ba't walang docket number? Sabi nung staff ko, si Attorney Andrada, for evaluation daw. Sabi ko, hindi. Right? I wrote a letter to them from Cebu, affixing my e-signature. Sinasabi ko, i-docket nyo. Ito yung memorandum circular. Alam ko yan. Pag may sinasabi nga na supersede daw. Ito, ganun din. Yun ang din ang the same. Can you imagine? I-supersede mo, fine. Pero ang date daw noong memorandum circular noon, 15. The same day that I filed my complaint. And then ayaw para sa akin I am so flattered. Ngayon, ginagamit ninyo. Can you imagine? Retroactive for 10 days lang. 10 days! Meron ba naman memorandum circular? 10 days, invested interest na yung nakadakit yun. You cannot change the rules in midstream, neither can you change the rules going back in time. Yun ang ginagamit nila para ma-undakit nga yung kay Attorney Torreon na complaint. So that is one. Number two, eto, plan B nila ito yung pag-defer ni Kiko Panghilinan to October 16 ba or 19? I cannot recall the exact date, pero October. That is to give them enough time na kung hindi man umubra yung pag-andakit nila, ay to make the case run through its course. I-railroad na naman nila para nung MR ni Senator Aimee at i-dismiss para clean bill of health, so to speak, na naman si Boying Remulla. So, you can see all of these machinations para lamang paboran ng isang tao. Tama yung sinasabi ni Attorney Jimmy, and I think he said it much better than I did. Hindi dahil ako'y genius, ngunit mas magaling siya sa akin to reduce things to their simplest terms. Kung umpisa pa lang, kita niyo na yung kamay ng Malacanang, and it's not even so hidden at all. Hindi na nga tinatago na isiksik talaga sa bagang ng mga JBC members at may mga kaibigan tayo dyan. Nasusuklam sila kay Boying Remulla. Sinasabi nila, they use that word. Kaya, sila ay nagbibigay ng impormasyon para mapigil ito kasi talagang
Hindi dapat maging ombudsman si Boying Remulla. Alam naman natin kung bakit isinisiksik nila si Boying Remulla dyan. Kasi si Boying Remulla does not show any compunction. Wala po yung, hindi ba niya kinakilimutan? Talagang he shows no hesitation in breaking the law para mapagbigyan lamang yung kagustuhan ng kanyang mga amo at kagustuhan niya. Nakita na namin yan kung paano niya wineponize ang DOJ. Never has the DOJ been so politicized and so weaponized as under the watch of Boying Remulla. So, yun po ang end all and be all. Hindi po kami nagkakipagplastikan dito. Ginagawa namin to because ayaw namin kay Boying. Bakit? Dahil hindi namin gusto yung itsura niya. Magandang lalaki naman siya, matangkad pa. Pero, para sa ating bayan, he should never become ombudsman. Otherwise, yung sinasabi nga ni Atty. Bondoc, the last bastion of our anti-corruption defenses will crumble. Maniwala po kayo. Saan pa tayo magsusumbong? Kung compromise na yung huling sumbungan ng bayan. Binabanggit nyo, may kabay ang Malacanang kapag napwesto si Secretary Remulla sa ombudsman. Bakit napakadelikado at sa tingin ninyo dapat bantayan ito ng taong bayan? Binabanggit kanina ni Attorney Bondoc na baka walang patunguhan yung mga pagpapapanagot sa sangkot sa flood control project. Well, because all roads after this inquiry, after all is said and done, all roads will lead to the ombudsman. Insertion, ombudsman yan, nandyan na. Hinold lang po ng ombudsman kasi sabi nila may prejudicial question sa ating kataas-taasang hukuman. Kung may ididemanda sa flood control, plunder, anti-graft, etc., for future, ombudsman ang mabumuno niyan. Kasi ang ombudsman po, parang piskalya yan ang sandigang bayan yung hukuman. Sila nagpi-filter kung anong ipa-file, anong hindi. Can Boying Remulla file cases against Martin Romualdez, against Saldico? Mga kasama niya yan? Lahat po papuntang ombudsman. Mapa-funnel yan. Kahit anong sabihin nilang maraming pera ang Diskaya, maraming jet si Saldico, bakla si Jinggoy, lahat yan papuntang ombudsman yan. Hindi yung bakla si Jinggoy, hindi papuntang ombudsman yun. Live, no? Halos lahat ng kasong yan, pati tuloy yung lumang news item na Jinggoy, dumugo yung puwet, naungkat tuloy. In 2002, ba naman yan? But all of this, seriously, lahat po papunta yung ombudsman. So, kailangan yung gatekeeper, yung guardian, ay magaling. Otherwise, sabi nga ng mga Romans, who shall guard the guards? Wala na. Kung si Boying yan. I mean, if you disagree, I would like to know the reasons why. Natingin nyo, si Boying ay magiging parehas. Ano bang record niya sa DOJ? Okay. Pero given na ayaw nating maging politicized o maging politiko yung ombudsman na mapwesto, pero it's the president discretion pa rin kung sino mapunta sa ombudsman dahil sa pipili, may shortlist. Ano ang pwedeng mangyari? Paano pwedeng mapipigilan itong ganito at paano dapat ito intindihin ng ating mga kababayan given na napakalaki ng problema natin ngayon sa korupsyon sa flood control projects? For me, this is a litmus test for the president. Yung sinasabi niyang ayaw niya ng korupsyon, mahiya naman kayo. Tignan natin yung flood control. Let the hammer fall where it may. Makikita natin kung seryoso siya sa choice niya ng ombudsman. Kung pinagpipilitan pa rin niya si Remulla, sorry for the term, ginagago na tayo ng Pangulo. Naglolokohan na lang tayo dito. Sasabihin mo, mahiya kayo. Hindi ka na nahiya si Remulla ang in-appoint mo. Lahat ng tao, walang may gusto kay Remulla. Sino may gusto kay Remulla? I mean, honestly, magtanong kayo, sino gusto maging ombudsman si Remulla? Yung matino, wag sila arigaton. Siyempre, gusto nung kay Remulla. Kaya... Even kami sa Citizens Crime Watch, we've been doing this fight against corruption for so long time ago. Nag-start tayo 1993. Marami na tayong na-file na kaso sa Office of the Ombudsman. Ngayon, kung ganito magiging sitwasyon, kung seryoso si Pangulo
nalabanan na talaga ang korupsyon, bakit niya i-appoint si Rimulya? Bakit si Rimulya ang choice niya? Dapat hindi. Kasi kung si Rimulya ang naandyan, maraming madi-discourage na anti-corruption group. Maraming madi-discourage. Even yung Citizens Crime Watch, baka kami ma-discourage na kami. Kasi ginagawa namin ito, tulong po ito sa ating administrasyon. Hindi po sa kapakanan ng aming organisasyon o personal, kundi ito ginagawa po namin on a voluntary basis. Linalabanan namin ang korupsyon bilang pag-antabay sa paglaban sa korupsyon ng ating pamahalaan. Ngayon, kung ang choice nila ay si Rimulya, abay medyo mag-isip na po tayo. Hindi po seryoso ang Pangulo na labanan talaga itong korupsyon na ito kung si Rimulya ang kanyang ilalagay. At nakakadisga na. Actually, personally, masama pa para sa akin to eh. Remember, we have a pending case sa DOJ na kinuha nila in violation of their laws. Ipa-file na ako niyan, pa-arresto ko niyan. Maniwala kayo. Siyempre, sino bang matutuwa sa akin? Sa mga pinagsasabi ko. But this is even personally dangerous for me. Pero we have to do it. Huwag kang mag-alala, wala na si Torre. Attorney Bobet? Attorney Bobet? Yes, if I may add, brother, to the legal thinkers likewise, itong paglagay kay Secretary Rimulya as ombudsman, kung i-analyze mo masyado, aside from the fact na meron ng defender yung ating presidente doon sa ombudsman, supposedly under Article 9, Section 12, protector of the people yan siya, in PCGG versus Desierto, supposedly champion of the people and the preserver of the integrity of the public service. Pero ang mangyayari kasi nito, yung Truth Commission na yan na create ng presidente, kung mag-file sa Supreme Court yan, alam mo, madideclare yan as unconstitutional and illegal sa tingin ko. So, bakit yan madeklara siya unconstitutional and illegal? Kasi under the 1987 Constitution, yung investigation na yan, dapat sa ombudsman yan. Kasi there is here a possible grave violation of due process. Why? Because the Truth Commission will never achieve the purpose of investigating truly the anomalies in file control because why? It will not be independent and impartial. It will be violative of substantive due process because it would be probing mainly the executive branch, particularly DPWH, DBM, which are all under the Chief Executive's power of control and supervision and general administration. So in effect, ang mangyayari po dito, ang President's accountability which would be mainly sana the subject of the probe, and this will ultimately be covered up by the fact that it was the President who ordered the investigation. So kung mag-file yan sa Supreme Court, sa tingin ko, posible yan ma-declare unconstitutional illegal. Sinong dapat nasa ombudsman? Nandyan si Secretary Rimulya who has proven really to take up the course of the administration. Anong nangyari dun sa KOJC lang Diba? Sa KOJC yung kaso kay Pastor. For 3 years, more than 3 years, according to Tatag versus Sandigan Bayan, violation na yan to speedy disposition of cases. Pero after nung Senate investigation ni Risa Hontiveros, bigla na lang binuhay yung defective na kaso kasi nga yung petition for review improper pa, walang mga CD-CD, kulang yung mga allegations, pero binuhay. Yung isang kaso naging 4, naging may 2 non-bailable offense pa at na-freeze pa mga pondo ni Pastor. So, ito yung background ni Secretary Rimulya. Tapos ilagay mo dito ngayon sa ombudsman. Sa tingin ko talaga, objectively, he cannot be a protector of the people pursuant to Article 9, Section 12. Sa tingin ko talaga, dapat talaga ito siya, kung saan man siya, doon na lang siguro siya. Wag na lang siguro niya ipilit yung sarili niya na maging ombudsman. Yun lang po. Thank you, Attorney Bobet. Baka po, yes sir, please do. I-identify lang po yung sarili. Pernanota po, sir, ng Margo TV. Sir, kasi kanina pinag-uusapan natin regarding dun sa nakadakit ng mga file. So, sinasabi ninyo na mawawalan ng visa. Ano po ang mangyayari dun sa mga pinail ninyo sa ombudsman? Sure. Very quickly, bago si Attorney Topacio, alam niyo po, dun sa Administrative Order Number 7, Rules of Procedure yan ng Office of the Ombudsman. Before the Memorandum Circular, importante po, pakinggan niyo po ito, ha? Before the May 5,
2025 MC of Ombudsman Martires, ang rule, in Rule 2, Section 2, ay may evaluation ng complaint. No? Linawin lang natin, step by step. Doon po sa evaluation, ano ang pwedeng gawin ng investigating officer? Yung una, pinaka nakakatakot, dismissed outright for want of palpable merit. In short, ano yan A to F yan, ano? So in short, without the memorandum circular, tama si Atty. Topacio. Kaya nagkakaroon ng mga parking fee. Iba yan dun sa, dun sa mga diskaya na, sa Congress na parking, Dito po, kumbaga, bago bigyan ng docket number, making it really filed, pwedeng mag-evaluate yung investigating officer at sabihin, dismiss na yan outright for want of palpable merit. Yun yung danger na ating sinusubukang iwasan. Kaya po, in the wisdom of former Ombudsman Martires, tinanggal niya yung evaluation as he is empowered to do by his rule-making power. So yun po, kami po ay nananawagan muli sa taong bayan to be made aware na ang totoong laban sa corruption ngayon really is yung magiging susunod na ombudsman. Sir, follow-up, Sagot na. yung follow-up lang po regarding po dito dahil wala na po si Saldico dito sa ating bansa. Ano po ang gagawin ng administrasyon tungkol dito tsaka sa inyong pinaglalakad? Well, to be fair, Saldico has not yet been charged of any crime. So, the presumption of innocence will always apply to him. Hindi natin alam kung bakit umalis, sinabi medical treatment, perhaps it is to evade being called into account in his own chamber. Pero, I would not want to speculate lamang kung talagang mayroong cause to extradite or repatriate him, pwede naman gawin. But as of now, I cannot answer because it would be all speculation. Thank you. Magandang umaga po, Atty. Jane Baldock and Atty. Topacio and Sir Jigs to. Ang question po ay galing po ito sa ating mga manonood sa social media. Hindi kasi nila maintindihan yung mga terminology ng mga abogado. So, ang gusto nilang malaman kung bakit daw ninyo hinaharang itong gusto maging ombudsman ni SOJ Remulla. Ano po ba ang magiging epekto nito sa mga ordinaryong Pilipino kung sakasakali po na siya ay magiging ombudsman? Hinaharang is might be an inaccurate word, Kami po ay nananawagan ng delikadesa sa pinakamataas na posisyon sa ating bayan, Kasi po, the fight against corruption, he claims that he is part of it. Siya po ay nakiklaim, si Pangulong Pangulong Marcos, pasensya na, force of habit. He claims, si BBM, that kung hindi lang siya Pangulo, siya ay sasali sa kalsada upang manawagan ng pagbabago. Pero kung ang ilalagay po ng Pangulo sa ombudsman is very clearly affiliated with him, paano po ang mangyayari sa independensya supposedly ng ating ombudsman? Ang daming nakapile sa ombudsman. Ano po yung isa na meron akong personal knowledge? Falsification of legislative documents. Nakadakit yan. Kami po nag-file yan. Headed by Attorney Bobe Torion. Okay? At Attorney Ferdy Topacio. Meron kaming falsification of legislative documents dahil kitang-kita po natin na nagkaroon ng 241 billion na insertion mula sa yung GAA, itong for 2025, na pagdating sa Pangulo, ay biglang nagkaroon ng 241 billion yung mga blanco. Alam nyo naman yung issue na yan, yung blanco na nagkaroon ng budget. Nakaupo yan ngayon sa ombudsman at natutulog pong saglit dahil ang sabi po ng ombudsman ay may tanong na naghihintay muna sa Supreme Court na iintayin nilang masagot. Ano po ang mangyayari kapag kahit sino pong kaibigan ng Pangulo ang umupo sa ombudsman? Di-dismiss ka agad yun. What more the other cases that implicates the President himself? Yun po ang mangyayari, madi-dismiss outright for lack of palpable merit ang mga kaso. Kawawa naman po tayo. Sorry, I forgot to introduce my name. My name is Judea. Ako po ay membro ng Balateros. Ako po yung representante. Another question po is, regarding po dito sa pagpapalit ng speakership dito sa lower house and pagpapalit po dito sa Senate.
narinig ko po kanina na umaabot ang kamay ni Pangulong Bongbong Marcos hanggang sa ombudsman. So now, naniniwala po ba kayo sa sinabi ni Congressman Pulong Duterte at ni VP Sara Duterte na ito ay palabas lang para pagtakpan ang tunay na issue ng ating bayan? Please. I am willing to give the new speaker the benefit of the doubt. Although I doubt the benefit. Pero tingnan na rin natin, ha? Baka naman, sabi nga ng mga millennials, bekenemen. Tingnan natin. Let's reserve judgment. Let us be fair. Huwag nating i-prejudge si new limited speaker D. Bagamat D naman tayo masyadong believe. Last question po. Kasi po, ngayon talagang alam natin na grabe talaga talamakang korupsyon sa bansang Pilipinas. Halos wala tayong nakikita project na natatapos o nasisimulan man lang. Ang nakikita natin for marami is mga ghost project. Pero nag-resign si Speaker Romualdez at sinasabi niya na wala siyang kasalanan sa mga nangyayari. Bilang isa siyang leader ng Kongreso. So, naniniwala po ba kayo na wala kasalanan si dating Speaker Martin Romualdez? Sabihin natin wala siyang kasalanan, pero mayroon tayong tinatawag na command responsibility, at hindi nangangahulugan na siya'y nag-resign na libre na siya dito sa mga kaso na ito. Kailangan habulin pa rin siya, although hindi natin kaya habulin, naka-private jet pero kailangan managot pa rin siya kung anong dapat niyang papanagutan dito sa mga nangyaring ito na problema sa flood control natin. Pagkat hindi pa maalis ang problema natin sa baha, tuloy-tuloy. Just imagine, ngayon lang, kunting ulan lang, mas lalong tumataas agad yung baha. Di ba? So, hanggat merong baha, sabi nga ni Robin, hanggat may baha, may buhaya. Maraming salamat po. Isa lang ang pinagtataka ko under the leadership of Speaker D. Di ba, talagang lahat nagpalit ng speaker, nagpalit ng Senate President, revamp yan lahat ng committees. Bakit ito? Hihintayin pa daw yung recess. Bakit gusto nilang i-retain yung mga committees? Lalo na the testicular Terry Ridon. Bakit? Kasi testicular kasi parang may bombolyas sa mukha At tanong niyo sa Chapacano kung ano yung bombolyas. Bakit ayaw nilang palitan pa? Dahil, these committee chairmen are still doing their jobs of trying to cover up for their colleagues. Kitang-kita naman natin Hindi ko nga alam kung how they can face themselves in the mirror na halatang-halata naman na may agenda sila, hindi inquiry anong tawag doon? Inquisition ang ginagawa ng mga committee chairmen. So, sabi ko nga noon at sa mga ibang committee chairman, how can they face their fear when they fear their face? So, dapat i-revamp na ito Ewan ko kung ba't hindi pa. It's status quo. So, it may give rise to suspicion that nothing has changed. Sir, maliit na karagdagan. Paano pong... Kasi po, ang lahat po ng problema, hindi lang flood control, ay nakaugat sa budget. Lahat. At saan ba nag-i-initiate ang appropriation bill? Hindi po ba sa Kongreso? At sino po ba yung head ng Kongreso? Hindi po ba yung Speaker? Kaya yung ating pagpapatungkol sa Speaker na ngayon si Tambi ay hindi nga, ang point ko po, si Speaker Romualdez, with respect, ang pinuno ng gumawa ng budget na meron ng falsification of legislative documents at may constitutional question. So, paano po siyang walang pananagutan? Hindi natin sinasabing may kasalanan na, pero paano hindi at least i-investigahan? Masyadong malabo na. Hindi siguro nakikita ni Congressman Ridon. Pumunta siya sa Misibis, Baylan. Makikita niya kung gaano kaganda ang kalsada papasok ng Misibis Bay, which is owned by Saldico. Bakit ginawa nila yun na napakagandang kalsada papunta doon sa property nila, samantalang napakaraming mga lugar sa Bicol region na hindi nabibigyan ng kalsada. Pero yung ginawa nila doon, multi-billion peso na halaga ng kalsada. Sa Albay po yan. Sa Camarines Sur, Saldico may biniling property sa Goa, Camarines Sur. Naglagay siya doon ng farm. Inayos na naman yung kalsada. Gastos naman ng gobyerno. Hindi siguro nakikita ng Bicol Saro yun. Hindi nakikita ni Congressman Ridon. Siguro kinakailangan umuwi muna siya ng Bicol, tingnan niyo yung mga projects doon.
baka may katanungan pa from the members of the press. Yes, ma'am. I hope you don't mind. No, punta kayo dito para yung audio pumasok sa... Good morning po. I'm Andrea from Billionario. Question is, si Senator Kiko po kasi and si SOJ Rimulya are from the same fraternity. Opo. Do you think this is a solid basis for him to inhibit from choosing the next ombudsman? Yes, definitely. These are ties that bind. Kaya lang, of course, katulad ng sabi ni Attorney Jimmy, these are not strictly legal rules, but rules that appeal to their sense of delicacy or delicadeza. But of course, nakita naman natin, instead of recusing himself on that ground, ay siya pa ang nagpa-defer ng final deliberation para may elbow room pa yung acting ombudsman na gawa ng paraan, yung mga bagong pending cases. It is so transparent, it is so disingenuous, halatang halata eh. Kaya naman, hindi sila nakinig dun sa Pangulo na mahiya naman kayo. Kasi hindi po sila nahihiya, yun ang problema. Anymore? Siguro, let's have one more question or two more, sir. Kung ilan pa po ang may katanungan. Also, baka po meron kayong nakikitang questions from our live viewers sa inyong mga kwan. And if you find anything with merit, we're willing to answer the public's questions. Habang naghihintay po tayo ng katunungan, I would also like to discuss the upcoming rallies, which is of national concern right now. Ang daming rally, hiwa-hiwalay po, no? And again, may kinalaman pa rin naman ito sa korupsyon. And again, ang sinasabi ko, pati po ang pag-appoint sa ombudsman ay may kinalaman sa korupsyon. So, iisa pong issue lahat ito. Ngayon, ang daming nagtatanong saan tayong rally dapat magpunta. I cannot in good faith endorse anyone dahil I am affiliated with certain parties. However, ang akin pong message lang sa taong bayan, tingnan po natin kung sino yung nananawagan ng pangkalahatang pagbabago versus yung iba na selective. Inuulit ko po, merong mga lumabas na articles recently na keso itong blah 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 blank March na ito ay hindi panawagan laban kay BBM. Nakalagay doon, hindi. Sabi ko, why are we excluding? And again, with all due respect to the office of the president, no? Bakit po tayo nag-i-exclude, no? Bakit natin pinapardon ng presidente? Siya lang naman ang may pardon power, hindi naman tayo. Bakit natin siya pinapardon? Ang sa akin lang, talakayin natin ang kamay ng Pangulo. Hindi natin po siya trial by publicity, pero tanungin natin siya. Panagutin natin. Kaya, kung mamimili po kayo ng rally, maghanap kayo ng merong Romualdez resign, Zaldico, managot, at BBM resign, di ba? Hindi dahil dapat na siyang mag-resign, pero at least it shows that the rally is fair. Tama? Okay. So, yun lang po ang akin. Pasensya na, hindi ko sasagutin kung saan kayo pupunta na rally. Pero kami, saan ba tayo pupunta, pare? Kami po ay, sabihin ba natin? Why not, no? Kami po, pupunta po kami sa Liwasan. You're welcome to join us. You're welcome to join us. Only if you want. Only if you want. I also heard na meron yung mga uniformed personnel naman na peaceful prayer rally sa Aguinaldo. So, you know, I'm being fair, no? So, ayun po. Pasya po na CCW this coming Sunday. Well, ang partisipasyon po natin we are joining the group pagka tayo anti-corruption. Ang pinaglalaban po natin dito, corruption. Hindi lamang po sa flood control projects, kundi sa lahat ng infrastructure projects ng gobyerno. Napakarami, hindi pa nasisili pa. Yung sa National Irrigation Administration, napakaraming palpak na ginawa nilang irrigation canal. Hindi pa nasisilip yan. Even mga school buildings na dapat pinapakinabangan ng ating mga mamamayan, ng ating mga mag-aaral, hindi po pinapakinabangan pagkat hindi po nare-repair yung mga nagiba noon at kulang na kulang po sa mga classrooms. Ang problema, pati paggawa po ng classrooms, hinawakan din ng mga politiko. Parang sila na rin po nakikialam. Ngayon, napakarami po, pero nakita natin because of this issue, na pumutok itong issue na to sa mga anomalya na to, maraming mga flood control projects nationwide na inaayos na nila, nire-repair nila. Hindi natin alam kung saan galing yung pondo na ginagamit nila sa pag-repair. Pero ang mahalaga, gumagalaw na sila ngayon,
Hindi po dahil ang gobyerno natin ay talagang totoong lumalaban sa korupsyon, kundi galit na po ang taong bayan. Kaya ginagawa po nila ngayon, pagkat ayaw nilang masilip, kaya pag binisita, abay may nagtatrabaho. Pero mayroong mga iba pang mga lugar na malalayo, like in the Visayas, sa Mindanao, na hindi nila nagagalaw pa, pagkat malayo sa atin yun eh. Pero dito po sa Luzon, maraming mga, in fairness marami na po mga projects na mga na-damage, na inaayos na nila ngayon. Pero hindi lamang po flood control projects ang dapat na masilip, pagkat napakarami pa rin mga palpak na mga pinatrabaho po ng ating gobyerno. Even yung mga kalsada, nakita nyo, hindi pa naman sinisira nila. Samantalang napakaraming mga lugar na walang kalsada, hindi po napoponduhan. Pero mayroong mga kalsada na hindi pa naman sira, ginigiba na. Marami pong kanya na nakikita at nakikita naman natin siguro sa social media na hindi pa sira, binabanatan na ng kanilang heavy equipment para magiba. So, dapat lahat ng mga proyekto ng gobyerno, kaya kami po sa Citizens Crime Watch, meron po kami tinatawag na Bantay Public Works. Hindi lamang po sa projects na inimplement ng DPWH, kundi maging sa Department of Agriculture, sa Camarines Sur, meron kami nakitang inilagay na nagilingan ng palay. Ang nakikinabang lang yung may-ari ng property. Pagkat doon sa private property nilagay. At mayroong mga irrigation equipment na naandun lang, exposed na sa ulan at init, nabubulok na, pero millions of pesos ang ginastos ng ating pamahalaan. Tapos mayroon sila mga bagong mga sinasabing projects. Ayusin nyo muna yung mga una ninyong ginawa na hindi po pinapakinabangan ng ating mga magsasaka. Sir, kay Attorney Jamie. Sir, anong ibig niyo sabihin na kamay ng presidente? Well, this is not veiled, no? Hindi po metaphor yan. Napakalinaw po na ang impluensya, no? Ang impluensya po ng executive ay tumatawid po sa mga supposedly independent bodies. Katulad ng Congress na lang, yung pagpili po ng speaker, ideally, although alam naman natin in practice, hindi ganoon, wala naman dapat kinalaman ng Pangulo sa pag-a-appoint ng speaker, ng Senate President. Pero yun, katanggap-tanggap kung meron siyang kaunting nabubulungan dyan, okay. No? That's due to the interdependence of the separate branches of government. Pero pagdating po sa ombudsman, na itinalaga nga specifically, no, upang tugisin ang mga makakapangyarihan. No, kaya nga pwede yung anonymous complaint sa ombudsman, 'di ba? Kapag siya ay may kinalaman na diyan sa pag-appoint ng kaibigan diyan, paano na lang po ang mangyayari dun sa mga complaint laban sa kanilang pamilya, laban dun kay speaker na alam naman nating kanyang pinsan. That's what I mean by kamay ng Pangulo. O pagdating po sa rally, pwede rin natin i-apply yung kamay ng Pangulo. Dahil bakit po may mga rally na walang panawagan sa kanyang pagre-resign at merong iba na meron. So I'm not accusing, pero meron din ba siyang kamay doon sa mga rally? Hindi ko alam. But it is a question I'm propounding to the Filipino people. So in short, ang presidente po, kahit malawakan ng kapangyarihan niyan, dapat may limitasyon pa rin. And I think, one of the most important bastions na dapat free and clear from the influence of the president is the ombudsman. Delikadesa naman po, mahal na Pangulo. Okay, magandang tanghalian po, no? My question is for the Citizens Crime Watch, kaka kay Attorney Ferdinand Topacio. Lahat kami dito member ng Citizens Crime Watch, ha? Alright. Attorney Topacio is the National Chairman and Attorney Bondok is a member of our National Advisory Council. Okay, I'm Brother Louis Balbago, the National Chairman of the Balikatan People's Alliance. So, ang question ko lang po dito, Attorney, Mr. Press and Tony Bondok, yung tayo po ay nakikinig at nakakapanood doon sa investigasyon sa DPWH. Pero dito, billion po yun, di ba? Peso. Pero dito po sa Mandanas Law or Executive Order 138, trillion peso po ang nailabas na ho dito para sa mga mayor, governor at kapitan. Baka nagiging kapitan po to at
Siguro po, isa po sana sa busisiin po itong pondo na ito. Doon sa amin, sa Batangas, nakita ko po yung ginawa po ni Governor. Yung 4.2 billion na pumasok sa kanyang pondo, talagang nagamit sa serbisyo at saka sa mga pangailangan at pagpatayo ng mga school, malaking ospital. Ngayon, 5 hectares po napatayo doon. Ang katanungan ko naman po, dito sa mga mayor, dapat ang laking pong pera po niyan, trillion po yan 2022, na-release po yan, 2023 hanggang 2024. Ngayon pong 2025, meron po silang paghahati-hatian pong muli. Yun lang po yung aking... Alam niyo yung problema po natin ngayon, puro sa DPWH, puro sa mga contractors, puro sa mga congressmen nakatuon, ano? Pero hindi po natin nasisilip yung sa mga local government units. Ang problema po natin sa baha, hindi lamang po dahil palpak yung kanilang ginawang flood control projects, pagkat yung pagkakalbo na po ng ating mga kabukiran na ang nag-i-issue po ng mga permit, sa quarry permit at iba pa, local governments, yung pagpuputol nila ng kahoy sa ating mga kabukiran, isa rin po yung sa nagiging dahilan ng pagtaas ng baha. At ang may control po doon, yung local government units. Pagkatibol na po sa kanila yung pag-i-issue ng mga permits na yan. So, silipin din po natin, like in Mindoro. Yung sa Mindoro, nako, sising-sisi natin yung ginawang palpak na flood control projects doon. Pero yung governor doon mukhang may relasyon doon sa nagmay-ari ng minahan. Yung minahan, isa rin po yan sa dahilan kung bakit tumataas lalo ang baha. Hindi natin, akala nila, hindi natin nasisilip yon. Nasisilip na po yan ng Citizens Crime Watch. Kaya lang nakatuon po tayo dito sa flood control projects na ito. Pero pagkatapos po nito, kinakailangan tingnan po din natin yung ibang local government units at yung ibang mga ahensya po ng ating pamahalan na naging pabayadin. Thank you very much. Pero meron po akong papaalam po sana sa Citizens Crime Watch. Actually, itong Mandanas Law na ito, kaya po ito ay nagkaroon po ng fulfillment sa Supreme Court decision, ay isa po dito ang Citizens Crime Watch, ang petitioner na dating attorney Jose Malvar Villegas na siyang porsigido na hinimok si dating Governor Hermelando Mandanas na siya po noon ay congressman sa Supreme Court. Kaya naaprobahan po ito. Kaya dito po sa ating mga media o kaya mga civil society group, meron naman po kayong YouTube, no? Buksan nyo lang po yung Mandanas Law at makikita nyo po dyan, 2.8 trillion. 2022 na-release yan. Iba pa ho yung release po ng 2023. Iba pa ho yung release po ng 2024. Malaking pera po yan. Trillion peso po yan. Ngayon po, 2025. Yan po yung paghahati-hatian na po yan. Kasi ayon ho sa Supreme Court decision, 40% na national budget ay going to local government. Yan po ay pupunta sa mga gobernador, mayor, at kay kapitan. Kay kapitan pala. No? Yun po ang aking pinapakiusap. Yung legacy po ng founder, chairman ng Citizens Crime Watch, nawa ay panatiliin po ng ating national chairman ng CCW at national president ng CCW at yung Attorney Bondok, ang amin naman pong grupo bilang anti-corruption din and anti-crime and sustainable development program ay susuporta po sa inyong mga hangarin at lalo na sa legacy po ng dating founding chairman ng Citizens Crime Watch, Attorney Jose Malvar Villegas po. Maraming salamat po and God bless. Salamat po. Para po sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, no? That's exactly the point, no? Tulad po ng binabanggit ni Sir tungkol sa Mandanas and Garcia ruling, no? Na meron pong share ng local government sa mga national taxes. At halimbawa dyan, kahit yung mga collection sa customs, dapat may share dyan ng mga local government. So, this talks about a fund. So, kung meron po tayong fund
at ito ay nanakawin, allegedly, ng mga nasa kapangyarihan, babalik na naman tayo sa ombudsman. Doon po tayo maghanap ng sandigan para, sir, ninanakaw po yung budget na ina-allocate supposedly para sa local governments. Kaya po kung kakampi po masyado naman ng executive, itong nasa ombudsman, wala po tayong matutumbok ng mga salarin. Yun lamang po, kinokonekta ko lang po sa ating issue ngayon kung bakit importante, even in the implementation of the Mandanas and Garcia ruling. Yes, ma'am. Hello po, I'm Juvie Rodriguez from Golden Nation Network. So ito po, katanungan po to from netizens din and sa ating di pa mga citizens na sabi niyo pa nga po kanina, lubog na sa baha, lubog pa sa utang at kailangan talaga may mapanagot. Sa tingin po, sa observation po ninyo ng CCW or Citizens Crime Watch, sa tingin niyo po gaano katagal itong magiging investigasyon na to? Aabot po ba ng ilang buwan lang o taon na ang aabutin? Kasi po nauubusan na po ng confidence yung ating mga kababayan na parang wala namang mapapanagot kasi ang tagal po ng investigasyon. Ayun po. Well, alam nyo, kung talagang imbestigahan nyo, matagal. Actually, my short answer to that question is, nandyan muli ang sinasabi ni Attorney Bondo na napakahalaga ng ombudsman. Bakit? O ito Section 15 ng Ombudsman Act, Paragraph 1. One of the powers of the ombudsman, aside from motu proprio initiating an investigation on any illegal, improper, inefficient act, is that it may take over at any stage from any investigatory agency of the government the investigation of such cases. Paano kung yung commission, Independent Commission on Infrastructure, malapit na sa katotohanan? Kukunin ng ombudsman, katulad ng ginawa kay Attorney, wala na pala si Attorney Bobet, yung ginagawa sa Davao na kinukuha, kung sinimuli ang ombudsman, patay na. Mabilis yan kasi didismiss yan So, ganyan kalawak ang poder o kapangyarihan ng ombudsman. Kaya, napakahalaga na independent po ang ombudsman. Kaya yung sinasabi nilang ICI na yan, pwede i-take over ng ombudsman yan. Sapagkat yung powers ng ICI na yan ay is only from an executive order. The power of the ombudsman is by virtue of a statute, an act of Congress, a law. Okay po, thank you for answering. May tanong pa po kayo? Ako po, this is a different take, no? At I fully agree with Attorney Topacio's statement. Ito po, yung mga press con, hindi po ito pagbanat sa Pangulo o kahit kanino man. Panawagan nga po ito, no? To the question of the gentle lady, no? We are invoking the Constitution, the accountability of public officers, yung Section 1, na often underquoted. No, lagi nilang sasabihin, public office is a public trust, di ba? Public officers and officials must always be accountable to the people, serve with responsibility, integrity, loyalty, efficiency, act with patriotism and justice. Pero yung huli, hindi kinuquote, and lead modest lives. Ang linaw, di ba? Lead modest lives. So, ang panawagan po namin sa Pangulo, we think that this can be a self-executing provision. Yung leading ng modest lives, pag nakita po ng Pangulo na hindi nagli-lead ng modest lives ang mga nasa DPWH, it does not have to take an investigation para sibakin mula sa pwesto yung mga tao who are not leading modest lives. Because this is a constitutional provision. Alam nyo po, sharing lang po to for everyone's joint education. Nakalagay nga sa civil code na bawal ang thoughtless extravagance, no? Article 25. Hanapin nyo yan. So, sa gitna ng sakuna, meron pong nagpa-party, may nagko-concert, in acute public want, sabi nga ni Atty. Topacio, merong thoughtless extravagance. And we call upon, ayoko na sanang banggitin yung concert, pero we are calling upon the President. Sabi niyo po, with all due respect to you, sir, sabi niyo po gusto niyong makiisa sa aming pangangalsada. Bakit po hindi niyo gamitin ang malawakang kapangyarihan ng inyong upuan at tanggalin na po sa posisyon yung mga tao who do not lead modest lives, no? Tanggalin niyo na po. And again, wag po tayong maglagay sa posisyon, lalo na sa ombudsman, ng tao na hindi sisitahin ang mga tao who do not lead modest lives. Sir,
magandang umaga. Alfred Patriarca po. Sir, kahapon po sa Senate, nagputos or nagsabi itong si Senator Marcoleta dito sa DPWH Secretary Vince Dizon na wag naman ng puro butete ang sinasabi niya dito, kundi yung malalaking isda daw. Pero humingi rin po si Vince Dizon na natulong kung sino makakapagbigay sa kanila ng madali ang investigasyon. Ano ang masasabi niyo? Wala na tayo mahuhuling malaking isda kasi puro na buhayan na andyan. Alam nyo, nakakahiya eh. Public official ka, isang senador o congressman o mayor, governor. Alam mo naman nating magnanakaw. Pero tingnan ninyo ang mga pangalan nila may nakakabit na honorable. Saan ka nakakita magnanakaw na honorable, di ba? Dapat alisin na 'yun eh. Yung term na honorable, alisin na sa kanilang mga pangalan. Nakakahiya eh, di ba? Pero ewan ko kung bakit sino bang nagpauso niyang honorable na 'yan, di ba? Ang pwede nating tawagin na honorable, yun talagang kagalang-galang, hindi yung kagulang-gulang. Then dapat si Secretary Dizon ay humingi sa Senate President na bigyan either yung transactional immunity na ginagamit pag legislative inquiry or to facilitate witness protection and eventual discharge as state witness. Hindi ka makakahuli ng malaki kung natatakot na yung mga tao kasi nakita nila yung trend. You're spilling the beans. Bago nagpalit yung leadership, ayaw ka nang bigyan ng witness protection. So, paano sila makakahuli? Kung takot magsalita. Give the witnesses the tools to supply the names. Otherwise, wala talaga. Papatumpik-tumpik lang sila dyan naglalaro lang sila dyan sa Blue Ribbon, yung kasalukuyang Blue Ribbon. Nagagalit mo sila doon, nagbabanggit ka. Nag-uubuhan pa nga. Ang nag-ubuhan eh. Ito classic yan, pare. Classic yan. Sabi ko, Any more questions, ladies and gentlemen? there being none. Kasi po kung wala, magpapasalamat na po kami and mag-isip kayo kung gusto niyo pa. Pero to the members of the press, we thank you for coming to Arumata. At full disclosure po, I'm one of the partners here at that's why we offer this place for good causes also, especially ngayong pag-umaga, no? So we invite the members of the press to partake sa ating konting merienda/lunch. Kaya siguro wala silang tanong, partner, dahil nagugutom na sila. Pero, sir, I'm parting words pa from Jigs Magpantay and Attorney Tupac. Maraming salamat lang po. Thank you at thank you for making media as truly the fourth estate. Salamat po. Okay. So, tayo po ay nagpapasalamat pagkat hindi lang po yung aming grupo, yung aming organisasyon, ang alam nating lumalaban po sa korupsyon. Napakarami na pong grupo ngayon at sa bahagi po ng ating media, kami rin po ay nagpapasalamat pagkat naandyan kayo at napakalaki rin po ng inyong ginagampan ng papel dito po sa ating paglaban na ito sa korupsyon. At